first time po naming bibili ng lupa at rights lang po ang meron ng nagbebenta. Ano po ang mga dapat naming i-consider sa pagbili? At anong mga documents po ang kailangan po naming hingiin upang malaman kung legitimate ba ang papers? Ayan, galing po ang question na yan kay Luis. Lagi nating namimit yung issue na tungkol sa mga rights lang. Meron na po bang guarantee po kapag rights lang ang ibebenta sa iyo ng isang seller? Go ahead, yes. Attorney Noel. Yes, ang titignan ho natin kaagad yan, dapat malaman ni Luis, kasi rights lang ho yan, kung ano yung karapatan nung nagbenta, kung halimbawa tinuloy yung bentahan, yun lang ang pwede mong i-acquire. Kasi rights lang ho, kaya tinatawag na rights. Pero ngayon, kung documents naman ang kailangan natin, siguro pinakamaganda ho ay pumunta ho tayo ng city planning, ng kung Quezon City ho yan, o kaya municipal planning, and then sa city assessor, kung sino talaga, or municipal assessor, ibigay ho yung that area, ibigay ho yung location, at sa city tax mapping, machi-check nila kung sino may-ari. Ngayon, kung mayroong registered owner yan at hindi yung nagbebenta ng rights, kasi karamihan ngayon yan sa experience ko dito sa Quezon City, ako po kasi lawyer nung yung sa Payatas area, puro rights nagbebenta pero title holder kami. So, nire-require ko parati sa mga bumibili ng rights na i-check nila sa city planning, sa zoning, at the same time sa local city assessor para i-check kung sino talaga may-ari. Ngayon, pag na-check nila na hindi yung may-ari nagbebenta ng rights ang registered owner o kung titulado ho yung property, ay mahirap po yung bilhin. Katulad ng sinabi ko kanina, ang pwedeng maangkin lang nung buyer ay kung ano yung karapatan lang nung nagbenta. Ngayon, kung i-eject siya ng may-ari, wala, ganun din. Pwedeng eject kasi yung nagbenta, so pwede rin i-eject yung buyer ngayon. So, ano ba yung mga documents na kailangan? Kung rights lang ho yan, walang titulo, humingi na ng tax declaration. Kasi normally, kung rights lang ho yan, may tax deck. Dapat may real property tax receipts na nagbabayad ng amilyar on a yearly basis o kaya on a quarterly basis. Hingin din po yun. And then, of course, yung pinaka-importante, yung conveyance, which pertains to the deed of absolute sale ng rights lang, kung rights lang. Ngayon, kung this does not mean kung na may karapatan ka agad sa lupa, kasi tignan natin, katulad ng sinabi ko kanina, baka mayroong talagang registered owner. Kung mayroong title yan at hindi si seller ang may-ari, rights nga lang, pero rights to possess lang ang pwede niyang ibenta. Not the title itself, not the property. So, yung may-ari, registered owner, ay may karapatan para paalisin o kaya whatever kung anong gagawin ng may-ari dun sa lupa.